Resista dahil sa nangyaring ambush. Ito ang unang balita mula sa lungsod na Marikina. Dano Tingko, reporting. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Veterans Memorial Medical Center kung saan naka-hospital arrest si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nagiging komportable na raw ang kongresista sa kanyang kwarto pero tuloy ang paghiling ng kanyang mga abogado sa korte na payagan siyang makagamit ng cellphone at laptop. May live report si Maria Bulaklak Osente. Maria? Sa ikapat na nga na araw dito ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo dito sa Veterans Memorial Medical Center, ayon sa kanyang abogado si Attorney Ferdinand Topacio, ay nakaka-adjust at nagiging komportable na umano ang dating Pangulo sa loob ng kanyang presidential suite. Bagaman naninibago umano, wala naman daw reklamo ang dating Pangulo sa pagkakaayos ng kanyang kwarto. Gayunpaman, hirit ng kampo ng mga Arroyo, tila ginigipit pa rin umano ang dating Pangulo. Ayon sa kanyang legal spokesperson na si Attorney Raul Lambino, kalabisan daw ang pagbabawal sa dating Pangulo na lumabas ng kwarto upang magpaaraw, gumamit ng TV, radyo at internet. Bukod dito, bawal din daw ang pagpunta sa chapel dahil sa security reasons. Dadalhan na lamang din daw ng pagkain ng dating Pangulo dahil na rin sa utos ng korte na tanggalin ang kalan sa presidential suite. Samantala, anumang oras ay maaaring madalaw si Arroyo ng kanyang kaanak at maging abogado na pwede ring mag-overnight sa ospital. Ang iba namang bibisita, papayagan lamang tuwing visiting hours na itinakda ng ospital at 1 oras lamang magtatagal. Ayon kay Attorney Lambino, sa poong may kapal humuhugot ng lakas ang dating Pangulo. Patuloy pa ring igigit ng kampo ng mga Arroyo ang mosyon nila na mapayagan ng paggamit ng cellphone at laptop sa kwarto para raw magampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Pampanga. Sa tingin ko naman ay okay na nakapagpahinga siya at malakas yung loob niya na harapin itong lahat ng panggigipit na ginagawa sa kanya. Ipinauubay na umano ng kampo ng mga Arroyo sa doktor ng VMMC ang kalusugan ng kongresista, pero maaari pa naman daw nilang hilingin sa kanilang dating doktor na masuri pa rin ang dating Pangulo. Samantala, sa buong magdamag naman ay naging mahigpit ang kabuuang security dito na pinapatupad ng PNP dito sa VMMC. Kaya? Maraming salamat, Maria Bulaklak Osente, nagulat live mula sa Quezon City. Pinamalas ni Brian Viloria ang kanyang lakas at bilis para matagumpay na madepensa ng kanyang WBO flyweight title laban kay Giovanni Segura ng Mexico. Nanalo po si The Hawaiian Punch by a technical knockout at binati pa siya mismo ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Narito ang report ni Chino Trinidad. The Hawaiian Punch, Brian Viloria! Buong tapang hinarap ni Brian Viloria ang hamon ni Giovanni Segura sa harap ng kanyang mga kababayan. Hindi na pinaporma pa ni Hawaiian Punch si Guerrero Astica nang habulay saktan sa bodega ang defending WBO champion. Kaliwa pumapasok. Malaking buko lang nabuo sa kanang bahagi ng mukha ni Segura mula sa matatalim na left counter ni Viloria. At kahit maaga pa lamang sa second round ay may bumukas na sugat na sa kaliwang kilay ni Viloria, hindi siya pumayag na mabago ang kanyang fight plan na sagupain ang pasugod na estilo ng Mexicano. Brian Viloria, serious sa kanyang intent na hawakan ng kanyang corona. And bumming. And Giovanni Segura. Bago magsimula ang ika-8 round, tinignang maigi ng referee ang lagay ni Segura. At sa isa pang pagsasagupa sa gitna ng ring, wala nang nagawa pa ang referee kundi itigil ang laban. Puso na lang nito si Segura. At nag-droge na naman. Pinigil na ni referee. Ayan, tinigil. The winner by technical knockout and still WBO flyweight champion of the world, the Hawaiian Punch, Brian Viloria! Don't stop learning techniques and boxing strategy until you perfect boxing. Just like you. Okay. Yes. Yes, you're my inspiration. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Nabangha naman ang mga boxing analyst sa husay sa boxing ring ni Brian Viloria at narito ang report ni Mark Zambrano. Sunod. Sa bawat suntok na pinakawalan ni Brian Viloria kay Giovanni Segura, dumadagundong ang loob ng Inares Sports Arena sa hiyawan ng fans.
Ang mga boxing analyst, aminadong kakaibang Viloria ang kanilang nasaksihan. He really prepared for it. In fact, I think he can go on 15-20 rounds today. You know, Brian Viloria has matured as a fighter. The maturity to pace his fight, and second, the weight. He was more comfortable with the flyweight division. Never give up. I mean, I know everybody out here saw me go to a hospital. You know, when I lost my IBF title, they saw me lose. And a lot of people wrote me off. You know, they wrote me off of their books. They said, it's over for Viloria. I don't think he's going to come back from this. He should retire. You know, I don't think he'll be a world champion again. But don't let nobody tell you what to do with your life. Handa na raw si Viloria sa susunod niyang laban, kung sino man. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Sa ibang balita, tinutugis na ng Task Force 4 ng BJMP ang 3 presong Chinese national na pumuga mula sa Parañaque City Jail. Pinaghahanap na rin ng jail guard na umano'y nagpataka sa 3. Narito ang report ni Salima Refran. Sa guhang ito ng CCTV ng BJMP, makikita kung paano umano pinatakas ni Jail Officer 1 Richard Silyatok ang mga Chinese nationals na sina Long Zhong, Chan Tonglu at Chung Wai-Leung sa Parañaque City Jail. Alas 2:30 na madaling araw noong Sabado, pinatay ni Silyatok ang ilaw sa main gate at nihanda ang pagkain para sa iba pang kasama. Makikitang tila may kinakalikot si Silyatok sa pagkain. Binuksan niya ulit ang ilaw at sa kaniyayang kumain ng mga kasama. Kapuna-punang hindi naman siya nakisalo. Bandang alas 3, sinira ni Silyatok ang cable receiver ng TV sa 4th floor kung saan siya ang duty guard. Sa kaparehong palapag din nakapait ang 3 Chinese nationals na nahaharap sa kasong droga. Maya-maya pa, makikitang isa-isang umakyat pa rooftop ang 3 lalaki. Bumaba ulit si Silyatok at tinawag ang naka-duty sa gate para ipaayos ang sirang TV. Ginamit ni Silyatok ang pagkakataong ito para palabasin sa main gate ang 3. Ang iba pang jail guard na naka-duty, nahihilo at masama ng pakiramdam dahil sa kinain. Higit 1 taon ng gwardya ng Parañaque City Jail si Silyatok. Maaaring nasilaw daw ito sa pera. Huwag sana tayong magpasilaw sa salapi. Gaano man ka-secured yung facility. Pag ang naging dahilan ng pagtakas ay yung kasamahan namin, ay talagang nalulusutan ito. Nasa likod kasi ng malakihang drug operations ang 3 Chinese nationals bago nahuli. Bumuo na ang BJMP ng Task Force 4 para pamunuan ng recovery operations sa 3 pumugang Chinese nationals at sa bumaliktad na jail guard. Katuwang din na lang iba pang ahensya ng gobyerno. 2 linggo naman ang hihintayin para sa resulta ng toxicology test ng NBI para malaman kung anong inilagay sa pagkain dahilan para sumama ang pakiramdam ng iba pang mga jail guard. Para sa unang balita, Salima Refran reporting. Mga makukulay na karosa, tampok sa tao ng Parade of Lights and Sounds sa Pasig. Sa California, lalaking hugot-hubad na nagtangkang tumakas matapos sabuli ng mga pulis na corner ng aso. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Sa ginanap na 7th Annual Hot Dev Media Awards, muli na namang umangin ng parangal ang GMA News and Public Affairs. Ito ang aming inspirasyon sa patuloy na pag-atid ng serbisyong totoo. Mas lalong magiging masusi ang pagbabantay sa mga isyong kinakaharap ng taong bayan. GMA will offer shows and programs to give each and every Filipino yung tamang impormasyon, tamang paninindigan. Maraming salamat po.